Pero siyempre, ang tao, nag-aantay din. Nandun nag-turn. So ako tatanungin mo. Pero ngayon, lumabas niya ito dito, paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Ang nilabanan natin, di ba? Kung sabagay, sabi niya, hindi naman ito yung first time. Yung nagkaganon. Samantala, para kasi ito yung one legal jubilee. Pagkamat ginagalang niya ang pananaw ng kanyang mga kasamang nasusunod Ciao. ng resolusyon para hilingin baguhin desisyon ng Korte Suprema na hindi na siyang dapat agad sundin ang sinadong utos ng Supreme Court. Dahil hindi ka ng senador na dapat agad sundin ang desisyon ng katataasang hukuman. Lalo't malinaw niya na nakasad na ito immediately executory o agad na dapat ipatupad. Anya, isang demokratikong sistema ng pamahalaan. Dapat itong sundin at igala. Hindi pa lang magbabatas. Hindi na paglilingkuran ng tamang publiko kung pilit binubuksan ng isang usapin na tapos na ay isahatol ng Supreme Court. Matamaan niya na may dudulot itong mensahe sa publiko at maaaring makasira sa mga institusyong dapat pinangangalagaan. Para sa Bongo Network, sa Bongo United, this is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. At sa radyo, Bongo. Bakit 5 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian? Iaabot tayo sa iba pang mga malalaking balita agaran kung tinututukan ni Education Secretary Sani Angara ang mga kapalangan sa pagpamatupad sa mga programa sa ilalim po ng Department of Education na nag-iwan ang nakaraang pamunuan. Alisyon pa rin po yan sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung sa kanyang ika-4 na State of the Nation August. Isa sa mga kaunahing issue ay ang pagkansala sa pamahagi ng mga high-tech at mga digital learning materials para yan sa mga estudyante. Ang Angara, maraming kagamitan ang hindi agad na ipamahagi o naibigay dahil sa problema sa sistema ko ng procurement itong mga nakalipas na administrasyon sa ilalim ng Department of Education. Kaya naman nagaran umanong umaksyon para rito ang kasalukuyang administrasyon at ipinamahagi na sa mga paralan sa tulong ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa nito, isinagawa rin ng ahensya ang Program for International Student Assessment. Ito po yung isa kilala at isa pong international online exam kung saan binigyan nila ng computer ang lahat ng mga lumahok na estudyante. Iniyak din nito si Secretary Angara sa publiko na target nilang may daayos at mapabilis ang implementasyon ng mga programa ng Department of Education upang masigurong nakapakinabangan ito ng bawat mag-aaral sa buong Pilipinas. Sa napanatag ang pagsama ng babala ang Philippine Consulate General sa Los Angeles para sa mga Pilipino sa Southern California at ang regiyon na kaugnay sa pagkakatuklas ng West Nile virus sa mga lamok at patay na ibon sa mga naturang lugar. Ayon sa konsulado, likas na matatagpuan ang West Nile virus sa mga rehiyon ito at mas tumataas